Bakit kaya nasunog ang barbecuehan na yan? Sakto talaga. Timing yung pinagtitripan nila. Nakatakas yung babae. Nasunog tong ihawan? Bigla na lang umapoy, samantalang walang tao. Guwapo nung lalaki doon sa university. Bait-bait niya, tas Jeffrey yata yung pangalan. May gusto ka na dun sa Jeffrey na yun, ano? Jeffrey! Kanina pa kita hinahanap eh. Kakain kami ng barkada. Sama ka sa amin. Ako sa Sinsi. Tagal-tagal ko kaya naghintay dito tapos tatanggihan mo lang ako? Sino ba tinitingnan mo dyan? Tara na. Hindi ba kabilin-bilinan ko sa'yo? Huwag na huwag mong gagawin yon. Pero Nay, wala naman po nakakita. Wala din naman nasaktan. Gusto mo bang ipaalala ko sa'yo kung anong nangyari noon sa atin? Gusto mo ba meron na namang mamatay? Ano sa tingin mo ang gagawin nila kapag nalaman nila yung tungkol dyan sa kakayanan? Kukunin ka nila sa akin. Gusto mo ba yon? Wala dapat makakita sa'yo yung kaya mong gumawa ng apoy. Bakit ba kasi ako binigyan ng ganitong kakayahan kung hindi ko naman pwedeng gamitin? Sana hindi na lang. Sana katulad na lang ako ng ibang tao. Gusto ko lang naman maging normal eh. Naipisado po ako! Proud na proud ang nanay mo, ha? Ito na po ang umpisa ng katuparan ng mga pangarap natin. Sumweldo na rin pala ako at nakuha ko na yung pera sa paluwagan. Ha? Magsa-celebrate tayo, kaya dalihan mo na pag-uwi. Yes! Naiwan niya ata. Habulin mo! Antayin kita dito. Miss! 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 Nandito na ako sa overpass. Nakatapos ko lang mamalengke. Sige po, pupuntahan ko kayo dyan. Ingat, Nay. Akin na ang cellphone at pera mo. Bigay mo na! Bitawan niyo ang nanay ko! Makailam dito. Bitawan niyo ang nanay ko! Huwag na! Huwag, anak! Huwag, anak! Huwag na, ibibigay ko na yung pera! Huwag, Bigay mo rin pala eh. ibibigay ko na yung pera! Nay! Huwag na, nasaktan na ako! Nay! Ano ang cellphone mo? Patibag! Wala siyang cellphone! Wala siyang cellphone! Wala cellphone! Ikaw ang usap nito kanina eh! Tutuluyan ko to! Nay! 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 Tulong! Tulungan niyo kami! May tayo dito! Nabigla ako eh! Tumigil na kayo! Tigilan niyo na siya! Tigilan niyo na siya! Magkawawa niyo na! Tulungan niyo po kami! Saan yung pare nila? Ano to? Dali! Bisa nyo! Leng, dito ka na muna para magamot namin yung kasama mo. Miss, kilala mo siya? Hindi ko po siya kilala. Basta alam ko po, Jeffrey yung pangalan niya. May kilala kang pwedeng tawagan para sabihin ko ano nangyari sa kanya? Pasensya na po, wala din. Kasama ba yung nasaksak? Opo, nanay ko po siya. Kamusta na po siya? Okay na po ba siya? Kailangan namin sandalin sa OR para maoperahan. May internal hemorrhage siya. Maraming dugong nawala sa kanya, kaya kailangan namin siyang salinan. Sige po, gawin niyo po lahat ng kaya niyo para iligtas siya. May kailangan ng pirmahan. Kailangan namin ng consent mo.
Nurse? Nasaan na siya? Nasaan ang anak natin? Nurse? May tumawag sa amin kanina. Narito daw ang anak namin. Jeffrey Kalida ang pangalan niya. Sir, wala pa siya rito sa listahan. Baka nandun siya sa ER. Doon po, oh. Halika na, halika na. Yeah, Dok, kamusta na po ang nanay ko? Okay na po ba siya? ligtas na siya. Salamat sa Diyos. Pero kailangan niya manatili muna dito hanggang gumaling ang sugat niya. At para maobserbahan niya namin siya at masiguro namin na walang impeksyon. Nasaan na po ba siya? Pwede ko na po ba siyang makita? Nasa recovery room siya. Mga ilang oras lang ang pwede mo na siyang puntahan. Pero bago mo siya puntahan, punta ka muna sa admitting para makakuha ka ng kwarto. Ay, Dok, maraming salamat po. Sige, ano na ako? Ira, anak. Nay, Huwag kang iiyak, ha? Hindi pa ako mamamatay. Nay, akala ko mawawala na kayo sa akin. Ako, anak. Hindi pa ako pwedeng mawala. Hindi pa kita pwedeng iiwan. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Nay, hindi na naman po ako papayag na mawala kayo sa akin. Tayong dalawa na nga lang magkasama eh. Pero yung lalaking tumulong sa atin, nadala ba siya sa ospital, ha? Kamusta na siya? Opo, kanina ginagamot na siya ng mga doktor dito. Sino ba yung kaibigan mo ba yun? Hindi po eh. Hindi ko siya kilala. Pero nakita ko siya sa university at saka nakasabay ko siyang mag-exam. Ako, Paira, magpasalamat ka sa kanya. Kung hindi siya dumating, baka pati ikaw nasaktan ka ng mga hold-upper na yun. Ha? Pag nakausap mo, puntahan mo siya. Pasalamat ka sa kanya para sa akin din, ha? Opo, Nay. Papasalamat ako sa kanya. Huwag na po kayo masyadong gumalaw, Nay. What I don't understand is what he's doing in those kinds of places. My God, he knows better than to go to those places. Mabuti naman at hindi nawala ang mga gamit niya. At ang importante, ligtas na siya. But can you imagine kung ano na lang ang pwedeng nangyari sa kanya kung hindi dumating yung mga tanod na nagligtas sa kanya? My God, baka pinaglalamayan na natin ang anak natin ngayon. Your son is okay. He's gonna be fine. Magandang gabi po. Sino ka? Kaibigan ka ba ng anak ko? Hindi po. Kami po yung tinulungan niya. Kami po yung niligtas niya sa mga hold-upper. Pero tignan mo kung ano nangyari sa anak ko. Kaya nga po ako nandito para kamustahin sana siya. At humingi na rin po ng tawad sa inyo. Gusto mo siya kumustahin? Ayan, tignan mo. Tignan mo kung ano itsura niya. Ngayon, gusto mo siya kumustahin? Matatanggal ba ng sorry mo yung mga pasa sa mukha ng anak ko? Eleanor, I'm sure hindi niya kagustuhan na nangyari. No! Kung hindi dahil sa kanya, hindi magkakaganito ang anak ko. Muntik nang mamatay si Jeffrey. Ngayon pupunta-punta ka dito para mag-sorry? Get out! Get out! Eleanor, calm down. No! Get out!
And don't you ever come near my son again! Out! Anak, kamusta siya? Nakausap mo ba siya? Mukhang okay naman po siya, Nay. Nakapagpasalamat ka ba sa kanya, ha? Galing sa akin? Ah, ah, hindi po eh. Natutulog kasi siya. Ganun ba? Di bukas mo na lang siyang balikan, ha? Sige po. Ano ba lang sabi ng doktor sa atin? Bukas ba pwede na tayong lumabas? Kasi, anak, pag tumatagal tayo dito, lumalaki yung gastos natin. Kailangan pa daw pong obserbahan ng sugat niyo, Nay. Ay, naku, sabi mo dun sa Nay, doktor mo Nay, na. huwag na kayong kumilos. Sabi mo dun sa doktor, magaling na ako, kaya ko na to. Nay, makinig na lang po kayo sa doktor. Huwag na matigas ang ulo. Anak, saan tayo kukuha ng pera para dito sa ospital? Yung buong sweldo ko, nakuha na ng holdapper, pati yung perang nakuha ko dun sa paluwagan. Nay, huwag niyo na lang po isipin yun. Ako na po ang bahala. Ganun po. Ito po yung listahan ng mga gamot na kailangan niya. Kung gusto niyo, sa labas niyo lang po siya bilhin. Kasi mas mura po doon. Pero hindi po sasabihin na sinabi ko, ha? Sige po, salamat po. Anak, saan tayo kukuha ng pambili niyan? Nay, huwag niyo na pong isipin yun. Magpahinga na lang po kayo. Hayaan niyo na lang na ako ang maghanap ng paraan. Magaling na lang po kayo. Eleanor. Thank Anak. God you're awake! Ay, sorry. Ikaw naman kasi. Ano bang ginagawa mo sa lugar na yon? Tingnan mo tuloy, ikaw ang napahamak. Ano kasi may babae doon tsaka yung nanay niya. Na-hold up sila kaya tinulungan ko. My God, Jeffrey, pwede ba next time? Don't be such a hero. Ma, nakita mo ba sila? Kumusta na sila? Pumunta ba sila dito? Wala. Walang pumunta dito. Ay, Jeffrey, what do you expect sa mga taong taga-squatter? Tinulungan mo na, napahamak ka na, look what happened to you. Pero none of them even bothered to check on you, magsabi ng thank you, magpa-sorry or what. My God, kaya pwede ba? Huwag ka na makabalik-balik dun sa lugar na yon. You promise me, don't you ever come back to that place again. Do you understand? Mabuti pa tawagin ko ng doktor. Sir Aidan! O, Pyra. Ito na. Ay, maraming salamat po, Sir Aidan. Sobrang laki po ng tulong na to dito sa amin. Pangako po, babayaran ko po to sa inyo. Naku, huwag mo muna isipin yon. Hindi naman ako nagmamadali. Hindi ko pa kailangan. Basta po, pagkalabas ni Nanay, maghahanap po agad ako ng trabaho para maibalik ko sa inyo to. Teka, trabaho?
Akala ko pa papasok ka sa kolehiyo. Huwag mo sabihin hindi ka pumasa, ikaw pa. Nakapasa nga po ako eh. Pero pagkatapos po nung nangyari, baka hindi na po muna ako papasok. Pero okay lang yun, Sir Aidan. Basta, may next sem pa naman. Sa bagay. Anyway, katulad ng sinabi ko sa'yo noon, naghahanap pa rin kami ng mga usher, usherette para dun sa teatro. Bagay na bagay ka doon. Maganda ka. Magaling ka mag-English. Saka madali lang trabaho doon. Tuturo-turo ka lang. This way, sir. This way, ma'am. Maganda pa bayad. Ay, talaga po, sir? Ay, sige po, sir. Kakausapin ko po agad si nanay tungkol dyan. Sige. Paano? Tawagan mo na lang ako, ha? Sige po. Sir Aidan, maraming salamat po ulit dito, ha. Sobrang laki talaga ng tulong na to. Maraming salamat po. Sige. Tama na. Baka maiyak pa ako sa'yo. Sige, tuloy na ako, ha? Nanonood pa ako ng Husband's Lover. Nay, ito na po yung discharge paper. Okay na ang lahat. Obserbahan na lang po ng doktor yung sugat nyo para makasigurado tayo. Para bukas, pwede na kayo makauwi. Anak, saan tayo kukuha ng pambayad dito sa ospital? Gusto mo kausapin mo muna yung Tiang Ignacio mo? Nay, alam niyo naman kung gaano kakwento yun si Tiang Ignacia. Tsaka huwag niyo na po kayo mag-alala. May pambayad na ako dito sa ospital. Pinahiram po ako ni Sir Aidan. Anak, pasensya ka na ha. Alam ko naman na ako dapat ang namumroblema nito, hindi ikaw eh. Nay, pamilya tayo. Kaya ang problema mo, problema ko rin. At saka, kung tutuusin naman, kasalanan ko yun eh. Ano? Ano bang sinasabi mo dyan, anak? Nay, pwede ko naman pong pigilan yung hold-upper. Di kung pinigilan ko siya, di sana hindi na lang kayo nasaktan. Ira, tama lang yung ginawa mo. Mas mabuting ako na yung masaktan kaysa malaman ng mga tao yung tungkol sa'yo. Baka kung ano pang gawin nila sa'yo eh. Baka ikaw pasaktan nila. Hamon ang ako na lang. Huwag lang ikaw. Pero, Nay, wala man lang ako nagawa. Para saan pa tong kakayahan ko kung hindi ko man lang ito magagamit para iligtas kayo? Hindi, anak. Basta't ginawa mo lang kung ano ang tama. Yun ang importante. Kaya pare,
Sa susunod, dumiskarte tayo ng malaki. Umuna tayo. Bahala dyan. Tanga-tanga ka na naman. Huwag ka mag-alala. Sa susunod, lakayan natin. Ano si Saksak? Matandamay tayo dito. Nabigla ako. Suwabe ah. Gramo ako ah. Makumpusan. Ito lang nagpapasaya sa atin. Meron pa. Maganda. Mas maganda siguro. Sumira tayo. Mabuti mo na. Kaya mo to? Pampalakas ng loob to eh. Dahan-dahan lang. Dito na lang muna po. Ay, sige po. Oh! Makauwi na pala kayo. Kamusta kayo, Marley? Okay naman, ate. Ha? Okay lang. Mabuti naman nakauwi ka na. Siguro malaki ang ginastos niyo sa ospital. Sigurado naman ako. Ang laki nga yun. Paano naman yung renta niyo dito sa akin? Ay nako, Tiyang Ignacia, huwag po kayo mag-alala. Babayaran namin yon, pangako. Kaya huwag niyo na pong isipin. O sige, ha? Pangako yan. Babayaran mo ako. Uy, pupunta nga pala ako ng palengke. Kayo ba may pabibili? Pupunta ako. Alis ako ngayon, oo. Ano bang gusto? Oo, pero padala niyo yung pera niyo, ha? Pag may utos kayo sa akin. Kasi, siyempre, mamalengke ako. Mahal na mga bilihin ngayon. Palengke ko. Wala na. Wala na. Wala na Ate, po. salamat. Wala. Ingat ka. Mamili muna ako, ha? Sige po, ingat po. Okay, anak. Siguro, bukas o sa susunod na araw, papasok na ako kina Mrs. Ramos, ha? Nay, ang sabi ng doktor, magpapahinga pa daw kayo. Tsaka bawal pa sa inyo mabibigat na trabaho, no? Tsaka ilang buwan pa kayo magpapahinga, kaya hindi pa pwedeng bumalik dun sa kala Mrs. Ramos. Paano yung pag-aaral mo? Sayang yun. Pumasa ka pa man din. At saka, yung renta dito. Nay, ayos lang sa akin yun. Kaya naman po ang mas importante eh. Tsaka yung pag-aaral na yan, pwede ko pang ipagpatuloy sa susunod na SEM. Kaya sa ngayon, tatanggapin ko na po muna yung offer na trabaho sa akin ni Sir Aidan. Ha? Ako. Anak, pasensya ka na, ha? Nay, wala po kayong dapat ipagpasensya. Hindi, kasi titigil ka sa pag-aaral mo. Tapos kailangan mo pong magtrabaho para sa atin. Pasensya ka na talaga, anak, ha? Nay, wala po sa akin yun. Ilang taon niyo ako inalagaan. Kaya ngayon, ako naman po mag-aalaga sa inyo. Nagsakripisyo kayo ng ilang taon para sa akin. Kaya hayaan niyo pong bayaran ko yung mga sakripisyo na ginawa niyo. Oh, alam mo, ang bait. Bait talaga ng anak ko. Siyempre, magmana sa nanay eh. Wag po kayo masyado gumalaw. Ayan. Ayos mo na itong gamit natin. Lagyan mo na muna doon. Mamaya, iluto tayo, ha?
Talikot. Oh, sige. Wag kang gagalaw. Sir, sila na po yung bagong mga ushers natin. Okay. Kompleto na ba sila? Opo, sir. Okay. Simulan niyo na yung training niyo. At marami tayo events na gagawin dito. Yes, sir. Galingan ninyo, ha? And good luck. And welcome to Manila Arts and Culture Center. Thank you, sir. Para, ikaw na bahala sa kanila. Galingan ninyo, ha? Anong... Thank you, sir. Pabiba? Ay, sorry po. Hindi ko naman alam na bawal pala maging friendly sa boss natin. Talagang bawal maging friendly sa mga boss. Lalo na dito, ha? Kaya ayoko makita na ni isa sa inyo nagpapakyut sa kanya. Kayo mga babae, huwag niyo kakausapin ang boss niyo, ha? Yes, ma'am. Intindihan niyo ako? Yes, ma'am. Sige, please wait for me at the training room. I'll follow. Dalian natin. Hindi natin abutan. Miss Luz! Miss Luz! Aiden! Andito na yung sinasabi ko sa yung kaibigan ko na mag-a-apply bilang usherette. Ay, magandang umaga po. Aiden, I'm sorry, pero kompleto ng mga ushers namin. Wala na kaming opening. Miss Luz naman, di ba sinabi ko naman sa'yo magdadala ako ng kaibigan? Eh, ano bang gusto mong gawin ko? Late dumating ang kaibigan mo. Kompleto na kami. I'm really sorry, Aiden. Pyra, I'm so sorry, ha? Eh, mo, kakausapin ko muna si Sir Tito. Tayo mo na lang ako sa labas, ha? Apo. Pyra, I'm really sorry, ha? Wala na raw talaga silang opening para sa usherettes, eh. Pero, we have another opening. Cindy, yung shawl ko. Kailangan ko lang. Baka naiwan sa MACC. Uy, Pyra, si Madam Rio. Kailan kaya siya ulit babalik dito? Gusto ko kasi ibalik yung shawl niya eh. Hindi ba ikaw yung kaibigan ni Aiden? Apply ka ng usher. Eh, trabaho ng janitor, hindi mo kaya? May apoy!